Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, September 9. And ang topic po natin for today is gusto ba bang makita ng himala? So related po siya sa topic natin for sa kahapon na yung miraculous sign. So concept po ng miraculous sign, there are two kinds of miraculous sign, and practical signs po. Miraculous signs like healings, wonders, and fulfilled prophecies reveal God's power and point people to Christ. While practical sign po, however, involves God's guidance through His Word, godly counsel, inner peace, answered prayers, and His glory revealed. Both kinds reminds us that true signs are meant to be to deepen faith, not just satisfy curiosity. So, ating scripture for today is Hebrews chapter 2 verse 3 to 4. Basahin ko po. How shall we escape we ignore so great a salvation? This salvation, which was first announced by the Lord, was confirmed to us by those who heard Him. God also testified to it by signs, wonders, and various miracles, and by gifts of the Holy Spirit distributed according to His will. So sa Diyos po lahat ng papurian. So ang topic po natin yun is gusto mo ba makakita ng miraculous sign or ng himala? So i-relate po natin sa teachings natin na miraculous signs validate the messenger, miraculous signs confirm the message, and miraculous signs reach their climax in Christ's resurrection. So yung kasi marami pong tao ngayon na of course para po mapatibay talaga yung faith nila, kailangan nila ng miraculous sign. Now of course di naman natin siya masisisi kasi of course yung mga tao is talagang may iba tayong upbringing. Kaya yung iba talagang siguro kinalakayan po talaga yung gano'n na of course bago sila maniwala is kailangan nila ng miraculous sign sa Lord. Pero of course kapag gumawa po ang Lord ng miraculous sign, ibig sabihin talagang binavalidate ng ating Panginoon or nabavalidate yung ating Panginoon sa Kanya mismo na siya po talaga ay true omnipotent being. Of course hindi man kailangan po ng Panginoon natin ng validation from anyone, pero of course ito po yung effect nung paggawa niya po ng mga miraculous signs sa ating mga tao. And of course talagang kapag gumawa po ang ating Panginoon ng himala, of course nabavalidate po yung kung ano yung kaya niyang gawin at kung gaano siya kakapangyarihan. Yung ating teaching naman na second teaching is God, miraculous signs confirm the message. No? Of course our Lord is omnipotent, our Lord na bumaba dito sa lupa para lang po na maligtas po tayo lahat. And of course it validates of course our Lord na message po ng ating Panginoon na siya all powerful, and of course yung plan niya sa atin ay yung the best plan na wala na makakatalo. And of course hindi po ang ating mga plano ang dapat nating sundin, kundi ang plano po ng ating Panginoon. Third teaching is miraculous signs reach their climax in Christ's resurrection. Ibig sabihin of course pinakita po ng ating Panginoon na miraculous deed or nagawa ay i-resurrect ang kanyang sarili. Of course all of us will be resurrected, yung mga believers sa pagdating po ng ating Panginoon, so that we can have a true perfect body and makasama po natin siya always and forever. So ayun lang po, ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, September 9. Sana po ay marami kayo natutunan. Ayun lang po, and God bless.